tiap ko, no? So anyway, please welcome our first speaker. Diamond 2-star na po ito. Please welcome Ma'am Elizabeth Joy Quijano. Mga brigot, sanay po ako magsalita sa mga magsasaka, mangingisda, ibato, pero sa mga rich and famous. And beautiful and humble. Ito po yung unang pagkakataon na ako'y magbabahagi ng aking journey. Ako po pala si Elizabeth Joy Quijano, isang single mom. I'm 60 years old. Tanungin niyo kung bakit? Dahil sa stem cell. Ito po yan. Anyway, I have 3 kids. Lahat po sila ay nagtatrabaho na. Meron ako isang apo. And I'm still working with media company. Ano po yung journey ko sa Liway? Background lang po, I'm a really firm believer of non-synthetic medicine. Lahat po nung ibenta sa akin na food supplement. Talaga pong tinatalo ko talaga lang siya. Pag dumadali ako sa bahay, lahat po yan. Kasi natatakot po akong uminom ng kung ano-ano kasi my dad died of cirrhosis of the liver. Yun yung 10 na killer. Ilan po ang complete ang attendance doon sa pamilya na? Wala. 10, 9. Wala. 8. Wala din? Wow. 7. Ako, I have 7 diseases in our family. Doon sa 10, di ba? Nakakalungkot. Pero pang bonus yun, wala pa, marami pa po ako case sa family namin na wala doon sa 10 best killers. So, sobrang nung nakakalungkot na dahil doon, hindi po ako believer talaga ng any synthetic medicine. Hindi ko po dina-downgrade or walang halaga. Kasi syempre, created din ni Lord yung mga ating mga doctors, yung mga gumawa niyan. So, I'm also thankful for them. They are also a blessing. But we are more blessed. Anyway, yun po yung background ko. 2 years ago, tama ba? 1.5 year ago, si Coach Rad po, salamat po. Sorry. Thank you. Anyway, matagal niya na po akong sinasabihan. Pero dahil sobrang ayoko na talaga. Pasok na ako dyan. Although isang beses pa lang po ako nag-join. Pero sabi ko, ayoko. Sisimula pa lang po sila dito, hindi kaya din ako. Fast forward, 2 years ago, nalala ko, it was after my birthday. Sabi niya, ano ba? Pakapigil naman sa birthday ko. Para ko po kasi yan. Si Coach Miguel at si Coach Brad. O di dahil sa kape, sir, dahil po sa kape, kami ay nagkita ng aking kumpare. Pagpasok niya po yung Starbucks, lo and behold, sabi ko, wow, ang gwapo ng kumpare ko Wala akong mali siya yan love ko po yung aking kumare. Anyway, sabi ko, ano nangyari? Bakit ang gwapo niya? In my mind, totoo po yun. So pag po, kwento-kwentuhan. Pero sabi ko sa kanya, teka, ano nangyari? Bakit ang gwapo mo? Hindi niya ako sinagot, dinedma ako. Tapos, kwento-kwento ulit, fast forward ulit, pauwi na kami. Kaya ako po talaga sa totoo lang. Amin ko po, I'm a bit vague kasi laking lola po ako Tapos, teka muna, bakit nga ba? Anong nangyari? So sabi niya sa akin, anong ginawa mo? Sabi niya sa akin, take ako ng stem cell. Diba? So, gusto ko na po talagang mag-stem cell noon pa. Kaya lang ako po ay sidilang na dukha. So, hindi ko kaya. But
I really believe in the power of stem cell. Hindi power, yung effectivity niya. Efficacy. Kaya ayoko mag-English, nabubutol ako. Anyway, yung galing niya talaga. So, nung sinabi, without any explanation, sabi ko kay parang Coach Brad, gusto ko yan. Kahit anong mangyari, hindi po ako pinilit. Siya po ang pinilit ko. Napahiramin ako ng isang bote. So never, hindi niya ako pinilit ko po siya. Nung gabi na yun, sumama po ako sa bahay nila. Ay, hindi. The following day, following 2 days, sumama po ako sa bahay nila. Hindi ko na po siya pinakawalan. Kailangan kong makainom niya. And the rest is history. So, little did I know, ako talaga, gusto ko lang talagang mapanatili ang aking kagandahan. Wow! Joke lang po, joke lang. Dahil marigosa po ako, gusto ko lang talaga, wala po akong ibang intention. It's really just for physical. Maarte lang po ako, tsaka initera ako sa mga taong magaganda at gwapo. Katulad po nating lahat. So, sabi ko, gusto ko yan. So, kumuha ako ng isang bote. True enough, after 10 days, nung time na yun, marami akong rashes sa mukha. Natakot ako magpa-check up kasi it's either I have a problem in my liver or sa aking kidney. Sabi ko ako, yung healthy ko naman, di ba? So, kahit ano pa ng healthy mo, the stress. Yes. Yung toxic ng environment will really kill you. Kasi ako healthy ako eh. Hindi po ako nagkakanin. Hindi po ako wala. Talagang super healthy, but still, I know I'm not healthy. So sabi ko, after 10 days, sabi ko sa kumpanya, padala po ako ng picture before and after. Sabi ko, uy, tingnan niyo. Kinis na mukha ko. Tama ba? Anyway, so that was after 10 days. Tapos, little did I know, kasi meron po akong scoliosis simula ng bata ko. So yung pain, ay kakambal ko po yan, simula nung maliit ako. Kaya lang habang nagkakaedad tayo, yung pain gumagrabe, di ba? May mga, halos gabi-gabi po hindi ako nakakatulog kasi kailangan kong i-posisyon yung likod ko kasi lumbar scoliosis. Plus, ayoko pong mag-take masyado ng pain reliever. So it's more of exercise, pero hindi nawawala sa exercise siguro because of age. Totoo yun. So, sabi ko, bakit parang hindi na sumasakit ang likod ko? Tapos bakit parang pag tumatayo ako, ang bilis ko nang tumayo. Bakit? Meron pa po ako isang kondisyon. Nung nagpa-APE po ako sa office, sabi ng doktor namin, I have a crooked vein. Di ba? Narinig niyo na po yun? Meron pa gano'n? Meron po ako. Sabi ko doon sa doktor, bakit wala ka ng crooked vein? Wala naman akong bisyo. Sabi niya, mami, ilang taong ka na ba? O di siyempre sabi ko, 59. Yun na po yung dahilan. Habang tumatanda daw po tayo, yung mga vein sa heart natin, nagkakaroon ng deformity. And kaya tayo hinihingal. So, ang ginawa ko, siyempre, dahil meron na akong stem cell, una po yung aking scoliosis. Simula, praise God. I prayed for this. Nung nalaman ko na may sakit yung kuya ko, he has heart problem. He has a gangrene for 15 years. Tapos nakita ko yung kuya ko, binasya ko po sa IKEA. Simula lang po dito hanggang doon. Hindi na po siya nakalakad. So sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng wisdom. Kung anong gagawin. Kasi ayoko pong matali yung kapatid ko. At lalo ayoko siyang mamatay. Sa isang procedure or anything na pagsisisihan namin, tapos hindi rin naman siya magiging okay. Kaya po siguro, naniniwala ako na lahat ng bagay sa buhay natin, na nangyayari sa buhay natin, may dahilan. Diba? Kung pangit ka ngayon, buhay ka na ligo. Kung maganda ka ngayon, baka nag-stem cell ka. So, ako rin po ay naniniwala na lahat ng meron tayo ngayon, biyaya galing sa Kanya. And it has a purpose. Whether it's for our medical conditions, for our family
family, for ourselves, para sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin, and also for our, syempre, kaperahan. Little did I realize, hindi pa po naman ako kumikita ng milyones. Wala pa po akong gano'n, pero pinapangarap ko po yan. At alam ko mangyayari. Yes! Pero little did I realize, nakakatulong ka na, nagkakapera ka pa. Saan ka pa? Ako po wala po akong alam sa business. Buti na lang po mabait yung aking mga coaches. Sabi ko, saan ko ito ilalagay? Anyway, so, yun po yung aking, marami pa po akong journey. My son has a very rare case of glaucoma. At 33, sabi ng doktor sa akin, 5 years old na bulag siya. That was 2 years ago. So he's now, huwag ko daw sabihin pero hindi ko po matiis na, hindi ko sabihin that I am so blessed. Last year, he was, sorry po, alarm yun kasi ibig sabihin tapos na dapat ako magsalita. Anyway, last year he was diagnosed na nagkaroon siya ng episode na sobrang lala. Puputok yung vein ng mata niya and he was scheduled for operation. I cried and I cried and I cried and I called my coaches. Pwede ba to? Sabi niya, subukan mo na. Isang linggo po nakaschedule siya ng operation. 300 isang mata. 600, wala po akong pera, wala akong pambiling portier eh. Diba? Pero gagawin mo ng paraan, di ba? So, and sabi nga kanina, it's a miracle. Yes, I believe in miracles. Hindi ko po alam at alam ko, dinala ako ng Diyos dito para tulungan ko una yung anak ko, yung aking kuya na hirap na ngayon po, yung paa niyang may gangrene. Ay, kasi kulay na po ng skin niya yung pasensya na po. Anyway, and also my mom, 84, natutas po siya last year sa Canada. Meron siyang, ano tawag doon? Fracture sa bone sa likod. Sabi niya, ayoko na ng gamot. Magdala niyo ako dito ng stem cell. So, parang kaming lahat pong pamilya. And she's now nakakalakad. Hindi ko alam kung ano yun. It's the stem cell with the prayers and of course with our faith. So, ako po ay nagpapasalamat sa kumpanya. Sa lahat po ng nandito, hindi po aksidente talaga na nandito kayo. It wasn't an accident na kinita ko yung aking kumpare. So, wag na po kayong magpatumpik-tumpik, hindi po ako nagpatumpik-tumpik. Hindi nga po ako umarte ng OPP, sa totoo lang, pero huwag niyong gawin. Pero ako po, walang OPP, walang product presentation, basta gusto ko. Yun yung dapat meron tayo. Kahit anong mangyari, dahil ito ay biyaya galing sa may kapal, dapat po ay pangalagaan natin and i-share natin. Kasi tayo po ay na-bless. With that, thank you po.